Hack Story presents. Anong gagawin mo kung ang ikasisiya mo pala ay makasasama sa kapatid mo? Tutol dito ang lola mo, pero mapilit ka. Ngunit sa likod pala ng kasiyahan mo, ang kapatid mo ang napahamak. Pakinggan ang kwento ng magkapatid na labis ang malasakit sa isa't isa. Kontento sa buhay at masaya, basta't magkasama. Tuloy-tuloy bang pamumuhay nila ng tahimik at marangal? Ngayong may mga dadating sa buhay nila na magbabago ng kanilang hinaharap, paano kaya nila haharapin ang mga pagbabagong ito? Payapa ang buhay ni Rain at Miko. Nag-aaral sila tuwing Lunes hanggang Biyernes at tumutulong naman sila sa karinderya ng kanilang lola at tita tuwing Sabado at Linggo. Ngunit ang hindi mawawala ay ang pagsigaw ng kanilang lola ng mga bilin. Ano po sa inyo? Tinuro ng batang customer ang kaldereta at pritong talong na agad naman itong binigyan ng talaga. Salamat. Oh, ingat ka sa pagtawid ah. Baka di ka na makabili pa ulit dito. Biro ni Rain sa bata at dire-diretsong tumawid papuntang kabilang kalye. Nahagip naman ng mga mata ni Rain ang isang binata na nakabisikleta. Nagkatitigan sila at kinindatan siya ng binata na bahagyang ikinailang ni Rain. At doon niya naramdaman ang kanyang lola Anita na nakasilip sa tabi niya gamit ang mga matang bilog na bilog. Hoy Rain! Ano na naman? Sino yung kinikita mo? Wala po la. Napadaan lang po. Di ko po kilala. Hindi kilala. Eh bakit madikit ang tinginan ninyo? Ikaw Rain ha? Mag-aral ka muna. At mataas ang tingin namin sa'yo. Ikaw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Hinawakan ni Rain ang kanyang lola Anita sa balikat at bahagyang pinisil-pisil ito. Opo, Lola. Magsisikap po ako. Para rin ay makapag-aral sa magandang med school si Migo. Pangako po, hindi po kayo magsisisi ni Tita Melody na pinalaki niyo kami. Lumapit naman ang kanyang tita Melody para purihin si Rain. Si Rain pa ba? Siyang pinakamasipag kong pamangkin. Kahit kailan at kahit ano paman, hindi kami magsisisi na pinalaki ka namin. Ay, nang bola pa. Pinapalaki mo ang ulo eh. Ay, siya nga pala. Asan si Migo? Baka mamayang tanghali umuwi na po yun. Nandyan lang naman po yan sa mga pasikot-sikot. Yang si Migo, kapag yan na paano talaga sa labas? Hindi na lang mapirme dito sa bahay. Nandyan naman ang mga pusa para gawing libangan. Mas okay na po yung may mga nakakasalamuha siyang mga kaibigan niya. Importante din po yun sa buhay. O ba ikaw din? Kinukonsente mo yung kapatid mo. Mapapahamak yan sa ginagawa mo. Kalma ka lang, Nay. Huwag ka na magalit. Andyan ang mga customer. Nagpatuloy silang lahat sa mga buhay nila. Napakapayapa at sa tingin ng lola nila, ito ay dahil walang masyadong lalaki sa kanilang buhay. Pero ang totoo lang, ayaw ni Rain na tumandang talaga katulad ng tita niyang si Melody. Pero susundin niya ang kanyang lola na may galit sa mga lalaki. Nangaliwa kasi ang asawa nito na lolo nila Rain. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala niya kay Miko. Takot na mapariwara ito. Ngunit lumipas ang oras na wala si Miko sa bahay. Hapon na nang dumating ito. Pawis na pawis si Miko. Ang kanyang damit ay nakabalot sa kanyang malaki at malambot na katawan at sobrang dumi. Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Lola Anita. Hinabol ka ba ng aso? Nahulog ka ba sa kanal? Anong bakit gusgusing ka na? Maligo ka at mag-uusap tayo. Walang imik si Miko. Dumiretso lamang ito sa banyo. Pinanood lang ni Ray ng tila ibang timpla ni Miko na may pagkaalala. Nang makapagbihis na at malinis ng damit ni Miko, kinausap siya ng buong pamilya. Okay ka lang ba, Miko? Napaaway ka ba? Mahinahong tanong ni Tita Melody. Hindi po. Ay, bakit ganun ang itsura mo pag uwi? Para kang nalipasan ng bagyo. Sabihin mong totoo. Naglaro lang po ako ng basketball. Sige na po. May mga tirang ulam pa po ba? Nagugutom na po kasi ako eh. Hindi ka kasi kumain ng tanghalian. Ngayon magrereklamo kang nagugutom. Tumayo si Lola Anita. Siya man ay galit
Siya pa rin ang unang maghahain ng pagkain para kay Miko. Samantala, lumapit naman kay Miko si Rain, mahinahon at puno ng pag-aalala. Sigurado ka bang okay ka lang, ha? Hinimas niya ang likod nito at bahagyang ngumiti. Mabait ba ang mga nakalaro mo ngayon? Bakit di ka masaya? Nagbagong muli ang timpla ni Miko. May tuwa sa kanyang pilyong labi. Mababait po sila. Kaya wag na kayong mag-alala sa akin. Pinisil naman ni Rain ang malalambot na pisngi ni Miko. Ang cute talaga ng kapatid ko. Basta bukas, ha? Dito ka na lang sa karinderya tumulong. Pwede naman tayo maglaro pag walang masyadong customer. Sige po ate. Sorry din po kung hindi po ako nakauwi kaagad. Kay Lola Anita mo sabihin yan, pagsingit ni Tita Melody. Naghapunan silang lahat, ngunit sinisimulan na naman ng kanilang lola ang pag-usapan ang nangyari ng umagang yun. Miko, alam mo bang habang wala ka, kung sino-sinong nilalandi nitong ate Rain mo? Grabe naman po sa landi, Nay. Parang kinindatan lang eh. Hindi po yung kasalanan ni Rain. O naman na yun. Si ate, lumalandi. Imposible yan, Nay. Mas posible pa po na maging tomboy si ate Rain kesa lumandi. Natawa naman ang Tita Melody nila. Ay ganyan, ganyan ang mga biro ninyo. Kumain na lang kayo at wag nang maging neka. Habang nagtatawanan ng mga magtiyahin, ay tahimik naman si Rain. Isang subo, isang lagok ng tubig at hindi na lang sila pinapansin. Ay basta kayong dalawa magpakabait kayo at ako'y tumatanda na. Strict naman ako sa inyong paningin. Ako'y nag-aalala lang. Abay nasa bahay ko kayo. Sorry po, Nay. Dahil sakit po ako ng ulo. Ay patatawarin kita. Basta wag mo nang ulitin. O hayan, kumain ka pa ng maraming gulay. Papayat po ko niyan eh. Baka di na ako mapisil ni ate. Ay, kayong magkapatid talaga, oo. Mga pilyo at pilya talaga. Ay, kumain na nga lang. Noong gabing yun, ay hirap makatulog si Rain. Habang ang isip niya ay lumilipad. Sa isip niya, dapat sundin si Lola. Pero ang puso niya, gusto niya ring makaramdam na mahalin ng isang lalaki. Bakit ba ganyan ka-strikta ang kanyang Lola? May mga mababait naman na lalaking may malinis na hangarin. Ngunit iniintindi na lamang niya dahil may edad na. Ngunit pinipilit na lang ni Rain na makatulog kahit ang iniisip niya rin kung ano kayang mangyayari kung kinausap niya ang lalaki kanina. Ang sumunod na araw ay maganda para kay Rain at Miko. Madami mang customer ay masaya sila dahil nagtutulungan silang dalawa habang nagkakatuwaan. Ngunit isang beses, may dumaan na naman na lalaki. Iba ito sa nakita niya noong nakaraang araw at halatang ibang ugali nito dahil sa pangaasar tungkol sa kanyang kapatid. Si Migo yata umubos ang paninda niyo eh. Buti pa to si Rain. Sexy! Hoy! Ikaw! Huwag mong binabastos ang apo ko! Mga lalaki talaga, oo! Mataas ang tingin sa sarili, tambay lang naman! Binibiro lang naman. Cute kaya ni Migo. Ay, nabola ka pa! Kung hindi ka bibili, abay umalis ka na lang sa harap namin! Umalis ang lalaki at naiwan na tahimik si Rain. Muli, napaisip siya kung may gusto ba sa kanyang lalaki. Ngunit dapat ay hindi dahil magagalit si Lola Anita. Ngayon, si Miko naman ang nagtatanong kung may problema ba. Okay ka lang ate. Ang lalim ng iniisip mo. Bahagyang ngumiti si Rain. Wala lang, Migo. Pwede bang ikaw muna dito? Kailangan ko lang magbanyo ng saglit. Pumasok muli sa bahay si Rain para magbanyo. Nagtaka naman si Miko, pero iniisip niya na kahit siya ay may itinatago, magkapatid nga sila. Kinabukasan naman, sabay na pumasok ng eskwelahan si Rain at Miko, sakay ng isang tricycle. Salamat po, Manong. Ingat ho. Paalam ni Rain sa driver, habang si Miko naman ay nakangiti na kumakaway. Nagtaka naman sila dahil pagpasok nila sa gate, nagkakagulo mga estudyante sa school ground. Anong meron? May ayuda ba? Sarkastikong tanong ni Rain. Ang hindi nila alam, may bagong transferee na scholar sa school nila. Isang maputi at matangkad na lalaki, halatang mabango at mayaman. Sa ngiti nito
ay mapapatili ang mga kababaihan. Sa gitna ng mga nagkakagulong mga grupo ng estudyante, nagkatitigan sila ni Rain at ang bagong estudyante. Bagay na napansin ni Migo. Ate, papasok na ako ha. Bulong nito na hindi narinig ni Rain dahil sa mga sigawan. Ha? Papasok na ako. Sige. Aligagang sagot ni Rain na hindi napansin ni Migo dahil nagmamadali siya sa paglakad papalayo. Gusto pa sana makipagsiksikan ni Rain sa kumpul ng mga tao, ngunit naalala niya ang kanyang lola. Basta't lalaki ay may mataas na tingin sa sarili, ang laging sambit ng kanyang lola Anita. Nang hinayang naman si Rain dahil may itsurang lalaki at pansin niya rin ang lagkit ng titig nito sa kanya. Saglit lang na natuwa si Rain at kalaunan ipinagkibit balikat na lamang niya at pumasok na sa kanyang silid. Doon niya na narinig ang usap-usapan tungkol sa lalaking ang pangalan ay Russell. Sikat talaga yung bagong transferee si Russell. Basketball player daw. Naglalaro din naman ako ng basketball ah. Mas pogi pa. Nagtawanan sila at ganoon ulit, hindi na lamang pinansin ni Rain. Ngunit habang nagtuturo ang kanilang guro, pilit na sumasagi sa isip niya ang titig ni Russell na tila may unting tamis sa likod ng mga mata nito. Napailing si Rain sa kanyang mga iniisip. Tsak niyang palo ang galing sa kanyang lola ang aabuti niya rito. Siya ay nag-focus na lamang sa mga dapat aralin, pati ng pagkain niya ng tanghalian ay nagbabasa siya ng libro. Wala namang kasing ibang makausap si Rain sa school. Wala siyang masyadong kaibigan at kung meron man, may iba din silang mga kaibigan na hindi ganoon kakilala ni Rain. Kaya sa huli, siya na lamang ang mag-isa ngayon. Mainit ang araw at tahimik siyang nagbabasa. Para sa iba, ganito ang maginhawang buhay, ngunit lumilipad muli ang isip ni Rain. Naisip na naman niya kung may gusto rin ba si Russell sa kanya. Ngunit imposible dahil sa kasikatan nito. Malabong makita siya nito. At isa pa, baka hindi talaga siya mapansin nito. Bakit naman nag-iisa ka? Nagulat si Rain nang biglang makita niyang katabi niya na si Russell. Sinampal niya ito at agad na bumilog ang mga mata niya dahil tsak niyang dumampi ang kamay niya sa pisngi nito. Siya nga ang totoong Russell. Oh, chill. Nangangumusta lang naman. Pero if you don't want me to, aalis na lang ako. Tumayo si Russell at akmang aalis. Sandali. Lumingon si Russell. Sorry. Nasampal kita. Nakakahiya. Tinakpan ni Rain ang kanyang mukha gamit ang librong binabasa niya. Apology accepted. Pero, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Bakit naman? Di naman kita kilala. Bahagyang natawa si Russell. Ha? Imposibleng di mo ako kilala. Ako kayang pinakasikat ngayon dito sa school. Russell Kim, at your service. Akmang yumuko ito. Habang ang palad niya ay nasa dibdib, bagay na nagpataas ng kilay ni Rain. Mga lalaki talaga. Mataas ang tingin sa sarili. Pulong ni Rain. May sinasabi ka ba? Wala. Rain Maginoo ang pangalan ko. Sige, mauna na ako. Pinitpit ni Rain ang mga gamit niya at akmang paalis na nang hawakan ni Russell ang braso niya. Bahagyang tumibok doon ang puso niya, ngunit umiling siyang muli. Sa isip niya, siguradong lagot siya kapag nakita siya ni Miko na may kausap na lalaki. Kailan kita makikita ulit? Tumingin ka lang sa paligid mo. Rain, pwede ba kitang ayain na panoorin ako maglaro? Yun kung hindi mo pa alam na may laro ako. Nako, baka hindi ako payagan ni Lola. Laking lola ka rin pala. Ako rin. Kahit na, huwag mo akong kulitin, please. Habang naglalakad pabalik ng silid si Rain, kumakalabog ang kanyang dibdib, ang kanyang puso. Bagong pakiramdam na ito para sa kanya, kaya balisan na naman ang kanyang isip. May gusto nga ba sa kanya si Russell o tulad siya ng ibang lalaki na mataas ang tingin sa sarili? Ngunit bago pa siya makapasok ng kanyang silid, ay hinarang naman siya ng dalawang babae. Oops! Saan ka pupunta? Matapos mong samparin si Russell? Akala mo ganun na lang yun? Ha?
Nagsorry naman ako ah. Teka, sino ba kayo para magalit? Stalker kayo, no? Mahinahon si Rain, ngunit ibang timpla nito kina Lara at Hena. Kami ang leader ng Russell Fan Club. Dapat lagi naming binabantayan ang mga kilos niya. Lalo na at may war freak na tulad mo. Ako pa talagang war freak? Bulong ni Rain. Tiningnan ni Lara ang kanyang ID sa liig at mas lalong pumait ang tingin nito. Rain, Maginoo? Hindi ko kilala. Meaning, irrelevant ka. Kaya wala kang karapatan na pagsampal-sampalin si Russell. Huwag mo nang lalapitan si Russell. Mapapahamak lang siya ng dahil sa'yo. Dagdag pa ni Hena. Lumakad na paalis si Lara. Habang tinitingnan naman ni Hena nang masama si Rain. Halika na, Hena! Mamaya may germs pa yung babaeng yan. Mahawa tayo at masampal din natin si Russell. Pagkatapos ng maliit na diskursong yun, lumipad naman ang isip ni Rain habang nagtuturo ang kanilang guro. Iniisip niya kung pupunta ba siya sa laro ni Russell. Kung susundin niya ang gusto niya, lagot siya sa kanyang lola. At isa pa, mukhang mainit ang ulo ng mga sumusuporta kay Russell. Nahihirapan si Rain dahil mukhang sayang naman kung walang magaganap sa kanilang dalawa ni Russell ngayong ang lalaki na mismo ang lumalapit sa kanya. Ngunit bago pa siya makauwi, nakasalubong niyang muli si Russell. Oh, nakapag-desisyon ka na ba? Pupunta ka ba sa game ko? Hindi ko pa alam, sorry. Basta, Sabado ng hapon. Diyan lang sa malaking court. Kulay dilaw. Aasahan kita. Ngumiti si Russell bago umalis. Napatingin naman sa paligid si Rain dahil alam niyang nagmamasid lang ang mga fans ni Russell. Sa halip na matakot, nagulat naman siya sa kanyang kapatid na si Migo. Boo! Ano ka ba naman, Migo? Aatakihin ako sa puso sa ginagawa mo eh. Tara na, uwi na tayo. Nang gabing yun, naghapuna na si Rain kasama ang kanyang munting pamilya. Nasa isip niya rin na magpaalam kung suswertihin siya dahil mukhang good mood ang lola Anita niya at naupos ang paninda. La, magpapaalam lang sana po ako. Ano yon, Apo? Manunood lang po sana ako ng basketball sa hapon ng Sabado. Pero kung kailangan niyo po ako sa karinderya, di na lang po ako aalis. Gaano ba kahalaga yung laro na yan? May dagdag bang grado ang pagpunta dyan? Umiling si Rain. Para walang away, ay sasabihin niya ng bahagya ang katotohanan. Wala po. May susuportahan lang po akong kaibigan. Lalaki! Napataas ang kilay ng lola niya. Tumindig naman ang balahibo ni Rain. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya, kaya natahimik siya. Lalaki bang kaibigan mo rin? Abat hindi bang sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan ng mga ganyang uri ng tao. Bukod sa kapatid mo, lolokohin ka lang yan! Natahimik na lang si Rain, bagay na napansin ni Tita Melody na gumawa ito ng paraan. Kaibigan lang naman, Nay. Ikaw talaga, kung ano-ano nang iniisip mo. Sinasabi ko lang sa inyo, Rain. Huwag kang magpapadala dyan sa lalaki mo. Umayos-ayos ka! Nabigla namang silang lahat nang tumayo si Rain para pumunta sa kanyang kwarto. At doon nga, tahimik na nagsalita si Migo. Lola, may bagong estudyante po kasi sa school. Sikat na sikat. At ngayon, narinig ko pong usap-usapan. Si ate na nakikipagbabutihan dun sa bagong lalaki. Yun lang pong hinala ko. Malaman ko lang na nakakasagabal yan sa pag-aaral. Yari ang ate mo sa akin. Ang bata-bata pa lumalandi na. Over naman sa landi, Nay. Kung magkaibigan lang naman sila, wala naman pong masama doon. Ay, doon pa rin yun mapupunta. Gulat ulit sila na umurong ang upuan ni Miko. Tapos ka na, Miko? Unti lang ang kinain mo. Diet ka ba? Busog na po ako. Mamaya na lang po ulit. Umalis si Miko sa hapag at nagtinginan naman ang mag-ina. Kakaiba talaga yung pamangkin mo. Ikaw naman kasi, napaka-stricta mo, Nay. Gusto mo bang magtanim ng sama ng loob si Rain? Tanim ng galit, tampo. Ay, bakit ako matatakot? Dapat siyang matakot dahil ako ang nakatatanda. Samantala, nang makadaan naman sa kwarto ng kanyang ate, ay may narinig na iyak si Miko.
Mukhang umiiyak ang kanyang ate, kaya napaisip siya. Mukhang ang gusto na rin ni Rain si Russell na maging kaibigan. Kaibigan lang naman, kahit si Migo ay walang nakikitang masama roon. Ngunit para sa kanya, hindi pwedeng maging magkaibigan si Russell at ang ate niya dahil sa personal na dahilan. Dahilan na itinatago na lang muna niya. Ang marinig ang ating niya na malungkot ay ikinalulungkot niya din. Gusto din niya na protektahan ito dahil hindi kilala ni Rain kung anong uri ng lalaki si Russell. Kinabukasan, pumasok muli sa paaralan sila Migo. Normal lang naman ang araw na yon kahit lumilipad ulit ang isip ni Rain. At may mga oras na wala ang guro kaya naman naiwan si Rain sa mga kaklase niyang ubod ng ingay. Paglingon niya sa paligid, ang iilan dito ay taga-suporta rin pala ni Russell. Ang galing talaga ni Russell maglaro! Tamang tingin na lamang si Rain at iniisip niyang gusto niya rin makita ng harapan na naglalaro si Russell. Kaya doon na siya nagpasya na dadalo siya sa laro nito, anuman ang mangyari. Nang hapon na yon, lumapit si Migo sa ate niya habang nagtatanghalian. Ate, sobrang taba ko na ba? Ha? Ba't mo naman natanong? Ba't di mo masagot, ate? Halika nga dito. Maupo ka nga sa tabi ko. Tinanggal ni Rain ang mga libro sa tabi niya para makaupo si Migo. At doon niya na niyapo si Migo. Kung pinagtatawanan ka ng iba, huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, busog ka. Busog? Saan, ate? Sa pagmamahal namin ni Lola at ni Tita. Dapat lang nabusog ka dahil ikaw lang ang tinanggap namin na lalaki sa buhay namin. Mabait ka kasi. Mabait lang? Cute pa. At pinaulanan ni Rain si Migo ng kiliti. Ang kanilang tawa ay magaan at walang animoy pasan-pasan na balakid. Wala naman talaga silang problema sa ngayon. Ngunit hanggang kailan ito? Kumain ka na ba, Migo? Tinanong mo pa talaga ako, ate. Siyempre, kakain ka pa lang. Busog na ako. Nagtawa ng muli ang dalawa. Mga ngiting abote nga at kumikislap sa ilalim ng araw. Ngunit biglang tumakbo papalayo si Migo. Mabilis na takbo at siya rin ay naglaho agad. Migo! Migo, sandali, saan ka pupunta? May kapatid ka pa pala? Russell? Kulat na bulong ni Rain nang sumulpot ang matangkad na lalaki. Ano? Nakapag-decide ka na ba? Tanong ni Russell. Lumipat ng tingin si Rain sa mga librong hawak niya at sumunod na hinanap ang kapatid. May halong takot na baka marinig siya. Pupunta ako. Pero ilihim muna natin. Ayokong pag-usapan ng mga tao. But they already know we're friends. Ha? Bakit? Nung nakaraang araw lang naman tayo nagkakilala. Friends lang naman. Ano bang iniisip mo? Ngumisi si Russell, bagay na ikinailang ni Rain. May halong kulit pala ang lalaking ito. Napabuntong hininga ang babae. Pag ito nakarating kay Lola, lagot ako. Tsak na makukulong ako nito sa kwarto. Sobra naman yung lola mo. Kaibigan lang naman eh. Umupo si Russell sa tabi ni Rain at natataranta itong inakbayan siya. Teka, huwag kang masyadong dumikit sa akin. Mapapaaway ako nito eh. Awayin? Nino? Ng mga fans mo. Tumawa ng malakas si Russell na tila wala siyang pakialam sa damdamin ni Rain. Ayaw mo nun? Magiging sikat ka na rin katulad ko. Pero hindi sa pangit na paraan. Pagkatapos ko mapanood ang laro mo sa Sabado, yun ang huling beses na kakausapin mo ko. Natahimik na lamang si Russell at nakatingin sa kanya. Sorry ha. Strikta lang talaga kasi ang lola ko eh. At higit sa lahat, ayoko ng problema sa pag-aaral ko. Thank you na lang sa pag-intindi. Tumayo na para umalis si Rain, bitbit ang mga libro at ang kanyang nanghihinayang na puso. Mabuti nang masaktan basta't maputol ang koneksyon niya kay Russell. Biyernes ng linggong yun, pauwi na sana si Rain nang makita niya ang fan club ni Russell naghahanda para sa laro nito kinabukasan. Nakabihis sila ng pare-pareho,
May dilaw na palda at puting t-shirt. May mga hawak din silang pom-pom na parang cheerleader. Gumagawa pa sila ng mga poster para makita ni Russell ang pagsuporta nila. Lalapit na sana si Rain sa mga fans nang salubungin siyang muli ni Lara at Hena. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Gusto mong sumama sa amin? Hindi pwede. Interesado lang naman akong makilala ng gusto si Russell. Di niyo pa ba alam na magkaibigan kami? Alam namin, pero hindi kami papayag na isang pipitsuging kaya mong lalapit-lapit sa kanya. Okay. Sinubukan ni Rain na wag na lang silang pansinin at umalis na lang. Ngunit bigla siyang sinabunutan ng mga ito. Hinila nilang mahabang buhok ni Rain at ipinaglampaso ito sa lupa. Yan ang napapala mo! Mayabang ka kasi! Sinipa-sipa nila si Rain habang hindi niya alam kung anong gagawin. Ngunit nahagip niya ang paa ni Hena at kinagat ito ng madiin. Sobrang sakit! Napaupo si Hena sa lupa na agad na tinulungan ni Lara habang napatayo naman si Rain. Magulo ang buhok niya pero dapat niya pa rin maging matapang dahil siya ang unang sinaktan. Nang makita niyang may papalapit na guro, agad siyang tumakbo paalis ng eskwelahan. Ngayon, si Rain ay nakauwing hingal na hingal. Anong nangyari sa'yo? Wala naman po. Pilit na pagtatago ni Rain sa nangyari. Napailing na lamang si Miko. Mas maaga kasi ang uwi niya kesa sa atin niya, kaya hindi niya na alam kung anong nangyari. Bakit may kalmot ka sa pisngi? Nang mahaplos ni Rain ang pisngi niya at napansin niyang may kalmot nga na mapula, dumiretso siya sa banyo para maghilamos. Naghilamos siya ng muka at pilit na nililinisan ang sugat. Malamig ang tubig at bawat pagkuskus niya sa sugat ay mas lalong nauubos ang kanyang pasensya. Tila ay may malalim na galit. Gigil na gigil si Rain sa mukha niya kaya nag-aalala si Lola Anita. Ano bang nangyayari sa'yo at aligaga ka dyan? Simpleng sugat lang yan. Ay tinatanong ko lang naman. Lumakad, papunta sa hagdan si Rain, ngunit tumigil para lamang magsalita ng mahinahon. Hindi po muna ako kakain ngayon. Ay bakit? Ipinilit man ni Lola Anita na alamin, ngunit umakyat na sa kwarto si Rain. Binagsak niya ang pintuan at inilak para walang makaalam ng susunod niyang gagawin. Ang lahat ng ito ay palaisipan sa mga taong nasa hapag. Ano na namang nangyayari sa batang yon at nagwawala? Kung ganyan siya bukas ng umaga, abay lumayas na lang siya sa pamamahay ko. Hayaan mo na lang muna, Nay. Lilipas din yan. Malay mo, meron lang siya. Pagpapakalma ni Tita Melody. Merong ano? Nobyo? Ay subukan niya lang. Tuluyan ko talaga siyang palalayasin. Habang si Rain naman nasa kwarto at tinitingnan ang figura niya sa salamin, tinitingnan niya kung gaano kaliit ang kanyang baywang at mga braso. Sinusuklayan niya din ang kanyang buhok. Dapat. Ako ang pinakakaaya-aya bukas. Dapat sulitin ko ang pagkikita namin ni Russell. Tumungo si Rain sa damitan niya. Agad na naghanap ng damit na magmumukha siyang malinis at mailalabas ang kagandahan. Dahil matangkad si Rain, agad niyang kinuha ang mahaba niyang puting palta. Para mapansin ako ni Russell, dapat may kulay ang pang itaas ko. Agad siyang naghanap ng mapulang damit at agad niya iyong kinuha. Sinukat niya mga damit at agad siyang natuwa sa resulta. Umikot-ikot siya sa harap ng salamin at pangiti-ngiti. Mga pinaglumaan ni Tita Melody. Maganda talaga siya manamit. Kinabukasan, nagising ng maaga si Rain para palihim na umalis ng bahay. Madilim pa ang langit ay nakahanda na ang kanyang sarili. Dahan-dahan kong dumampi ang kanyang mga paa sa kahoy na sahig at sinubukan niyang walang magawa na malaking ingay. Kung malalaman ng kanyang lola ang gagawin niya, tsak na makukulong siya sa kwartong ito. Binuksan niya ang pintuan palabas ng bahay. Agad siyang nagtagumpay. Ngunit nang papalakad na siya palabas, may narinig siyang boses na galit na galit. At saan ka pupuntang bata ka? Dumagungtong ang boses ni Lola Anita at bumigat ang mga balikat ni Rain. Lola, bakit gising pa po kayo? Hindi ako makatulog.
Iniisip ko kasi mga kababalaghan na nangyayari sa'yo at sa kapatid mo. Bakit ho? Ano pong nangyari kay Migo? Hindi mo ba alam na umuwi yung kaninang umiiyak? Nagsabi po ba siya kung bakit? Eh bakit naman? Eh sa'yo lang naman yung naglalabas ng sama ng loob. Ikaw naman kasi, inuuna mo yung kaligayahan mo. O ano, makikipagkita ka dyan sa lalaki mo. Pupunta lang naman po ako para suportahan siya. Wala pong mali siya. Ang sabihin mo, natututo ka ng lumande. Nagmana ka sa mama mo. Nagkamali po kayo ng iniisip la. Malinis po ang intensyon ko. Oy, bakit? Ayos na ayos ka. Hindi ka pa nagpaalam sa amin. Paano? Nung nagpaalam po ako, pinagbawalan niyo lang ako. Eh kaya nga hihingi ka ng permiso para kami nang bahala sa mga lakad mo. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagpapatakbo ng bahay na to, Rain. Lola, please. Pagkatapos po nito, hindi na po ako makikipag-usap kay Russell. Magtitino na po ako. Kaya sige na po please. Kailangan ko lang makapunta ngayon. Hindi pwede! Kumuha ang Lola Anita niya ng walis tingting at ipinalo-palo ito kay Rain. Bawat hampas ay may diin sa salita. Pumasok ka sa loob! Pasok! At doon na nagising ang Tita Melody dahil sa ingay nila. Nay, tumigil na kayo. Ang aga-aga ay nagigising kayo ng mga kapitbahay. Hindi na kayo nahiya. Ano bang problema? Dumungaw ito sa bintana. Itong si Rain kasi ang aga-aga. Kikitain ang lalaki niya. Gusto pang ilihim sa atin. Halika kayo dito sa loob. Hindi yung pinapalo nyo yan na parang bata. Pumasok sila sa bahay at bahagyang natahimik ang dalawa. Hindi nagkikibuan, hindi nagkikindatan, ngunit mabigat ang galit sa isa't isa. O ngayon, tahimik kayo. O eto kasing batang to. Nay, hayaan na naman kayo. Hindi na po bata si Rain. Hayaan nyo na may kinikitang lalaki. Mukhang mabait naman ang kaibigan niya. Mabait? Eh hindi nga pumunta dito para humingi ng permiso. Tapos tatawagin nyo mabait. Hoy, daga na lang ang mabait sa panahon ngayon. Tita, please. Payagan niyo na po ko. Hanggang ngayong araw lang naman po. Pagkatapos nito, lalayaan ko na po si Russell. Oh, yun naman pala eh. Eh ba't hindi mo mapagbigyan? Eh alam mo naman ako, nag-iingat lang ako. Gusto mo bang matulad dito sa nanay niyang namatay dahil sa isang lalaki? Aba hindi ako papayag. Marami nang nawala sa akin dahil lang sa mga taong tulad niya. Naiintindihan ni Rain ng kanyang lola Anita. Ngunit oras na magtiwala ito sa kanya. Hinawakan niyang kamay nito at bahagyang pinisil-pisil. Nay, magtiwala po kayo sa akin. Kahit saglit lang ho, wala pong mangyayaring masama sa akin. Tiningnan siya nito, pataas at pababa, sabay nang ngumiti ng mapayapa. Ay, ngayon lang kita nakitang nag-ayos ng sarili. Kamukhang kamukha mong nanay mo. Thank you po, Lola Nanay. Oy, sige, papayag ako. Ngunit ngayon lang, dapat ay ito pa rin mong sinabi mo. Opo, masusunod po. Noong umagang yun, pumunta si Rain sa basketball court. Panatag na pinayagan siya ng kanyang lola. Kabado lang siya. Kung may mangyayaring masama sa kanya, lalo na't may galit sa kanya ang mga sumusuporta kay Russell. Tulad nga ng inaasahan niya, maraming tao nagsisigawan at nagpapalakpakan. Ngunit sa gitna ng maraming tao, si Rain pa din ang unang nakita ni Russell. Rain, ang ganda mo! Tiningnan ni Russell si Rain mula ulo hanggang paa. Kaaya-aya at kapuri-puri ang ganda ni Rain sa araw na yon. Pinarisan pa niya ng isang malapad na ngiti. Doon na siya, inihambing ni Russell sa mga anghel. Ngayon lang ako nag-ayos. Pinagpapawisan na nga ako eh. Isinukpit ni Rain ang buhok niya sa kanyang tenga na bahagyang namula. Bawat pakiramdam ay bago kay Rain. Ganito pala ang pakiramdam na mapansin ng lalaki. Hindi halatang hindi ka sanay. Parang ganito ka araw-araw sa bahay. Blooming. Thank you, Russell. May bako. Saan ako pwedeng umupo? Halika dito. Sinundan ni Rain si Russell sa bakanting upuan. Doon sa parting mapapanood ni Rain ang bawat galaw ni Russell. Nang makita ni Russell na sinusuportahan siya ni Rain,
Maya-maya pa, nagsimula na ang laro. Unang score pa lamang galing agad kay Russell. Mukhang ganado ngang binata at mas lalong nahulog naman ang loob ni Rain. Kabigha-bighani naman talaga kasi ang mga galawan ni Russell. Mapapatili tuloy ang mga fans niya. Daig pa ang mga artista. Tahimik naman kung pumalakpak si Rain. Siguro naman, basta't nandyan siya at nanonood, ramdam na ni Russell ang kanyang suporta. Ang galing ni Russell. At higit sa lahat, kahit pawis na, mukha pa rin siyang mabango. Ilang saglit pa, tumira ng 3 si Russell para kay Rain. Ay kakaibang ipinakita ni Rain. Malayo si Russell sa ring, ngunit nakuha niyang maipasok ang bola sa ring nang walang kahirap-hirap. Kaya si Rain naman, bilib na bilib, dahilan para mapaisip siya. Magaling naman lalaro si Russell. Hindi ako makapaniwala na pinili niya akong maging kaibigan. Napakasaya ko. Ngumiti ng taimtim si Rain. Sakto naman na may pagtawag ng pahinga ng grupo, kaya si Russell naman ay sumulyap sa dalaga. Nagngitian sila at kumaway na din sa isa't isa. Ngunit dahil doon, napansin ng mga fans na nandoon pala si Rain para manood. Dahilan para kumulong muli ang dugo nila ni Lara at Hena. Ang babaeng yon? Hanggang dito ba naman nagkakalat ng baho? Lagot siya sa atin mamaya. Ihanda mong sarili mo. Siyang dapat na humanda. Malandi kasi. Walang kaalam-alam si Rain sa mga plano ng dalawa. Sa isip niya ay nagpo-focus na panunood kay Russell. Pero ang plano niya sanang umuwi agad at magtago kung may namumuumang away. Matapos ang ilang oras ng laro, natapos din ang patimpalak. At ang umuwing matagumpay ay ang grupo ni na Russell. Magaling kasing manlalaro si Russell at siya rin ay may award ng Best Player na may puntos na 31. Kaya naman nagalak si Rain nang sabitan nito ng mga papuri. Umalis siya sa kanyang kinauupuan at sumingit sa mga kumpul ng tao. Balak na maghintay na magkaroon ng oras si Russell sa kanya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi si Russell, ngunit ang dalawang bruha na may galit sa kanya na para bang may ginawa siyang kahindik-hindik na kasalanan. Nandito ka ba talaga dahil gusto mo ng gulo? Dumadugungtong ang matinis na boses ni Lara. Pinarisan pa ito ng kilay niyang nakataas. Ngunit hindi na lamang pinansin ni Rain. Akmang paalis na sana siya nang harangin siya ng grupo ng mga taga-suporta ni Russell. At dahil siksikan din sa likod niya, ay hindi na alam ni Rain kung saan siya pupunta. Please, hindi ako naghahanap ng away. Inimbitahan kasi ako ni Russell at gusto niya akong maging kaibigan. Kaibigan, ang sabihin mo makati ka. Akala mo kung sino kang kinakausap ni Russell. Hindi ka naman niya ka-level. Akala mo ba, makakalimutan ko na kinagat mo ako? Nagkapasa pa ako dahil sa'yo. Paano na lang ang makinis sana at sugat-free kong kutis? Nakakainis ka! Di ko naman sinasadya ah. At saka pa, kayo yung nauna. Aba, at sino bang lumalapit-lapit sa amin? Kailangan ba kung nasan kami nandun ka rin? Siyempre nasa iisang school tayo. Magkikita at magkikita tayo. Sige na, bigyan niyo ako ng daan at ako'y aalis na rin. Mayabang ka na ngayon ha? At doon na nga nila sinabunutan si Rain. Pinunit-punit nila ang suot at mahabang palda nito. Agad silang pinagtinginan ng mga tao at ng pagpapahirap kay Rain ay nakita ng lahat. Nagulo ang buhok ni Rain. Ang kanyang damit ay maihahalin tulad mo sa basahan. Maraming nagulat sa nangyari, ngunit tila walang gustong umaksyon sa mga babae. Stop it! Anong ginagawa niyo kay Rain? Agad na tinulungan ni Russell si Rain na hingal at magulo ang buhok. Punit-punit pa ang damit. I'm so disappointed. Supporters ko kayo. Tapos ganyan ang trato niyo sa mga kaibigan ko. Leave and never come back! Russell, siya naman yung naunang mangaway. Nananahimik lang kami. Tapos siya yung mayabang. Siyempre lalabang kami. Palusot ni Lara na halatang hindi totoo. Sinungaling pa talaga. Hindi na kayo nahiya. Kita ng mga mata ko kung gaano kayo kasama kay Rain. Look at her clothes. Kinawawa niyo siya. Sorry Russell, ito kasi eh. Huwag na kayo magpalusot pa. Kitang-kita ng lahat ng kasamaan nyo.
Mabuti pa nga, mag-disband na lang kayo. Hindi pwede, Russell. Paano na lang malaro mo? Para saan pa? Para ipahiya niyo ako muli at saktan si Rain? Malaman ko lang na maulit pa ito. Lagot kayo sa akin. Lumingon si Russell kay Rain na nahihiya pa din at inaayos niya ang buhok nito. Napilitan na ring umalis sa mga fans ni Russell na tila pumunta lang para manggulo doon. O kayo, anong tinitingin-tingin niyo dyan? Umuwi na kayo. Tapos na ang mga palabas. At dumating naman ang mga kaibigan ni Russell na kagrupo niya din. Nagtatanong kung anong nangyari o di kaya'y kung okay lang silang dalawa. Okay lang po ako. Mabuti na lang po't dumating si Russell. Ang dami po nila. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Salamat talaga at naligtas mo ako, Russell. Walang anuman. Basta, pag may nangyari ulit na masama sa'yo, sabihan mo na ako. Hindi na maganda ang ginagawa nila. Lumingon si Rain sa mga kaibigan ni Russell at ang kanyang mata ay tumigil sa isang binata na tahimik lang. Nagpanik ang lalaki at di niya inaakalang nakatingin si Rain sa kanya. Okay ka lang ba? Ano nga ulit pangalan mo? Ako si Rain. Parehas kami ni Russell ng school, kaya naging magkaibigan kami. Ikaw? Inabot ng lalaki ang kanyang kamay at nagkamayan silang dalawa ni Rain. Malambot pala ang kamay ng dalaga at kinabahan ng gusto ang binata. Ako nga pala si Daniel. At hindi na ako nag-aaral. Nagtatrabaho na kasi ako eh. At libangan ko na lang ang pagbabasketball. Ibig sabihin, sobrang sipag mo pala. Hindi naman sa ganun. Nangangailangan lang talaga. Yung damit mo. May dala ka ba dyan na pwede mong ipamalit? Kung wala, pwede ka namin bilihan ng bago ni Russell. Ha? Ay naku, hindi na kailangan. Nakakahiya eh. Ipang-celebrate nyo na lang ang pera nyo. Congrats nga rin pala. Thank you. Pero, sure ka ba? Okay ka lang? At doon na namalaya ni Rain na hawak pa din ng binata ang kamay niya. Namula na rin si Rain ng bahagya at yumuko para hindi makita ni Daniel ang pilit niyang pinipigilan na sarili ng ngumiti. Oh, napapatagal na ata ang usapan nyo. Ngumisi si Russell at inakbayan si Rain dahilan para maghiwalay ang kamay ng dalawa. Kaya naman ang puso nito ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay maraming lalaki ang may gusto sa kanya, ngunit pinipigilan ni Rain ang saya. Naalala niya kasi ang pangako niya sa kanyang lola. Tinanggal ni Rain ang braso ni Russell sa kanyang balikat at piniling kumalma. Mauna na ako, Russell. Daniel, salamat sa pag-aalala pero okay lang ako. Bakit ka nagmamadali? Pwede bang dalhin kita sa ibang lugar? Sige na, sulitin natin ang araw na to. Hindi ba yan abala sa'yo? Di mo ba kailangan ng magpahinga? Minsan, ang pahinga ko naman paggala lang sa kung saan-saan. Sige na, pumayag ka na. Sige na nga. Agad na hinablot ni Russell ang kanyang kamay para umalis na siya. Kaya siya nang nagpaalam sa kaibigan nito. Sige bye. Sa uulitin. Nagkatitigan ulit sina Daniel at Rain. Ang dalaga naman ang nakaramdama ng lungkot. Mukhang mabait kasi si Daniel at gusto nitong makilala ng gusto. Tumalikod na lamang si Rain at sinundan ang mga yapak ni Russell. Sa magkadikit na mga kamay nila, ibang pakiramdam niya na nararamdaman niya kay Daniel. May halong sama ng kutob. Naalala niya tuloy muli ang kanyang lola. Kung makikilala niya ng lubos sila Russell, manghihinayang ba siya at magiging tama ba ang hinala ng kanyang lola? Napapaisip si Rain, hindi niya namalayan na nakarating na sila sa isang market na puno ng mga nagbebenta ng anik-anik na mga pagkain. Bakit tayo nandito? Bibili tayo ng damit mo. Ililibre na rin kita ng pagkain. May pera naman ako. Ito na lang. Hindi na. Ako nag-aya, kaya ako manlilibre sa'yo. Ang gagawin mo na lang ay mag-enjoy. Pumili si Rain ng damit pang ibaba. Ang napili niya ay short para komportable siya. Maganda yung napili mo ah. Sige, hanapan pa natin kung saan ka pwede magbihis. Nagbihis na si Rain at aprobado ni Russell. Mahaba pala mga binti mo.
Bagay sa'yo nabili mong damit. Matangkad lang ako, kaya minsan nakakahiya nga eh. Kadalasan kasi, mas matangkad pa ako kaysa sa mga lalaki. Ang pwede sa'yo, maging model. Try mo. Baka sumikat ka at mas dumami pang fans mo kaysa sa akin. Sige, try ko nang kumapal ang mukha ko. Natawa silang pareho. Marunong ka rin pala magbiro. Minsan, kailangan din naman natin tumawa. Siya nga pala. May gusto ka bang kainin? Salamat. Burger na lang siguro. Sige, hanapin natin. Yun na lang din ang kakainin ko. Bumili sila ng isang burger, buy one take one, at naupo sa isang lamesa. Doon na rin lumalim ang pag-uusap nila. Russell, kumusta naman ang pamilya mo? May mga kapatid ka ba? Yes. Okay lang kami. Pero usually, busy yung mga parents ko. At wala rin akong kapatid. Grabe namang mga magulang mo. Nag-iisa ka na nga lang, di ka pa nila masamahan. Di man lang sila pumunta sa laro mo para suportahan ka. Malungkot nga eh. Pero okay lang yun. That means, pwede kong gawin ang mga gusto ko. Ako naman, wala nang mama ko. At ang papa ko naman nakakulong dahil sa pagpatay sa mama ko. Nabilaukan si Russell at umubo-ubo. Grabe palang family history mo. Kaya naman ang kapatid at ang nanay ni mama ang bumubuhay sa aming dalawa ng kapatid kong si Migo. May kapatid ka pa pala? Pamilyar ang Migo sa akin ah. Oo, doon din siya sa school natin nag-aaral. Ikaw, may mga hobbies ka ba? Wala naman masyado. Basta tuwing walang pasok, tumutulong ako sa karinderya namin. So, magaling ka magluto. Medyo lang, pero mas magaling si Lola. Kalaunan, nagdesisyon silang dalawa na umuwi na. Ngunit ang sabi ni Russell, Ihahatid na kita sa bahay mo. Hapon eh. Delikado sa labas. Ikaw naman, parang hindi tayo ginagabi sa school. At saka, pag nakita ka ni Lola, naku, lagot ka doon. Di bilhan natin ng pasalubong. Oo, mahilig yun sa pastillas. May mabibilhan ba nun dito? at bumili nga sila ng pastillas. Iniisip na mapapakalma nito ang kanyang lola. At maya-maya pa, nakarating na rin sila sa bahay nila Rain. Nagsasara na ng karinderya ang kanyang tita Melody nang makauwi sila habang nagpapaypay naman ng sarili ang lola Anita niya na nakatayo sa may pintuan. Tinala mo pa talaga ang lalaki mo dito! Lola, wag na po kayong magalit. Ngayong gabi lang naman po ito eh. Eto nga po may dala kaming pastillas para sa'yo. Iniabot ni Rain ang pastilya sa kanyang lola. Halatang itinatago niyang kagalakan sa likod ng masungit na maskara. Ito ba ang sinasabi mong nakilala mo sa school mo? Inalagaan ka ba niya? Eh bakit nag-ibang damit mo? Lola, napunit po kasi yung palda kaya binilhan niya po ako ng bagong damit. Wala naman pong masamang nangyari. Mahinahon na paliwanag ni Rain, kaya naman pinaniwalaan din siya agad ng kanyang lola. Ay sige na, makakalis ka na. Sige po, mauna na ako. Nagngitian ng binata at dalaga. Parehas na masaya, ngunit kailangang magpigil. Salamat. Ingat ka sa pag-uwi. Ngunit bago umalis si Russell, nakita niya si Miko na papasok na sana sa bahay. Nagkatinginan ng dalawang lalaki at akmang sinungitan siya ng tingin ni Russell, bagay na hindi napansin ni Rain. Habang tumatakbong umiiyak si Miko, papasok ng bahay nila. Miko! Anong nangyari sa batang yon? Nagtaka ang lahat habang si Russell naman ay tuloy lang sa paglalakad. Sumugod naman sila sa kwarto ni Miko. Bihira lang kasi si Miko kung mag-asta ng ganito. Migo? Migo, anong nangyayari? Miko, buksan mo ang pinto! Tinakot ka ba ng lalaking yon? Mag-usap tayo! Ngunit ang sunod nilang narinig ay isang iyak na siguradong galing kay Miko. Puno ng lungkot ang iyak na yon. Halatang pinipigilan lang ni Miko ang sarili. Ngunit ang bawat tikbi ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kumuha si Tita Melody ng susi. Binuksan ang pinto. Kaya naman nakapasok ang dalawa. Bakit ka pa nandito, ate? Umalis ka na lang. Saan naman ako pupunta? Bakit ba? May nagawa ba akong mali? Lubayan niyo muna ako, pwede ba?
Nang hindi umalis agad si Rain, pinagtatatapo ni Miko ang mga unan, pati na rin ang maliit na pasong may bulaklak na nasa tabi ng kama. Dahil dito, nadumihan ang damit ni Rain at tuluyan na siyang nagalit kay Miko. Ano bang nangyayari sa'yo, Migo? Kaya mo na akong saktan? Hoy, kayong dalawa, huwag kayong mag-away. Ay sige na Miko, sabihin mo, bakit ayaw mo din sa lalaking yon? Ngunit nagtaklob na lamang ng kumot si Miko. Hindi na sumagot at hindi na umiyak. Bahala ka sa buhay mo! Ganyan ka kaya wala kang kaibigan! Oy Rain, maghunos dili ka! Ngunit padabog na umalis si Rain, papunta sa sarili niyang kwarto habang napapailing na lamang si Melody. Okay ka lang ba, Miko? Hindi ka na ba kakain? Hindi na po. Salamat. Nang sumunod na Lunes, pumasok muli sa paaralan sila Miko. Labis ang pag-aalala ni Rain sapagkat nakasimangot pa din si Miko at tila ba ayaw siyang pansinin. Pero habang magkatabi sila sa tricycle, kinausap siya ng mahinahon ni Rain. Migo, galit ka pa ba sa akin? Ayaw mo talaga akong patawarin sa mga nasabi ko. Hindi umimik si Miko. Sorry na talaga. Gusto mo bang bilhan na lang kita ng ice cream? O kaya hotdog? Napabuntong hininga si Miko at sa wakas may reaksyon sa kanyang ate. Ipunin mo na lang yung pera mo. Di na rin naman ako galit. Eh bakit nakasimangot ka pa rin? Sorry po ate. Pagod lang po ako. Huwag kang mag-alala. Di na kita aawayin. Eh bakit mo naman kasi ako inaway? Nagkatitigan ang dalawa, palaisipan kung anong sagot ni Miko. Ngunit binago na lamang nila ang kanilang usapan. Si Russell po. Mabait pa siya. Kumusta ang lakad niyo? Ha? Okay naman. Nagselos ka ba sa lalaking yun? Huwag kang mag-alala. Di na kami magkikita. Iiwasan ko na siya. Sigurado ka ate ha. Mamaya, paluin ka na naman ni Lola ng walis. Yan, nagbibiro ka na ulit. Nagtawanan silang dalawa at nang makarating sa school ay naghiwalay na sila. Normal na araw lang naman yun. Tinantanan na din si Ray ng mga fans ni Russell at higit sa lahat, hindi na rin sila nagkita ni Russell. Nung araw din na yun, usap-usapan ang bagong balita sa school na naghahanap ng exchange student papuntang paaralan sa Canada. Ngunit walang interes doon si Rain sa kadahilanang kontento na siya. Ngunit nang makauwi si Rain sa bahay upang maghapunan, may napansin siya habang nasa hapag. Migo, anong nangyari sa'yo? Wala naman po ate. Eh bakit meron kang malaking pasa sa braso mo? Ayan oh, nangingitim na. Iniangat ni Rain ang manggas ng damit ni Miko para mas makitang mabuti ang nasa braso at nakumpirman niya ngang pasa iyon. Pasa? Ay naaksidente ka ba habang pauwi? Pag-aalala ni Lola Anita. Hindi po. Hindi ko po alam kung bakit ako may pasa. Anong hindi mo alam? Bigla na lang napadpad yan dyan sa braso mo. Hulog ba yan ng langit? Sumingit naman si Tita Melody. Ang kaliwang kilay ay nakataas. Aksidente? Milagro? Hindi kaya may nangaaway sa school? Natahimik ang mga nasa hapag. Nagpapalitan ng tingin. Tila tumikil ang hangin. Ngunit isa lang ang sagot ni Miko. Wala po nangaaway sa akin. Sigurado ka ba? Hindi ka nagsisinungaling? Promise po. Wala lang po ito. Eh di bukas, ipatingin natin sa doktor. Baka sinyalis na yan ng mga sakit. Oo nga po, para di na lumala. Ngunit biglang tumayo si Miko sa upuan at sumigaw. Sabing wala nga to! At dumiretso ulit si Miko sa kanyang kwarto na agad ding pinuntahan ng kanyang lola at tita. Naiwan naman si Rain sa hapag nang may magpadala sa kanya ng mensahe. Binasa niya ito. Kapatid mo si Migo, di ba? Ito ang ginawa sa kanya ng mga tropa ko. Kawawang kapatid mo sa kanila. Kalakip ng mensahe ay may video na binabato ng bola si Miko at sinisipa-sipa. May mga litrato din na resibo ng kanilang mga messages na pinagtatawanan ng isang grupo si Miko. Nagulantang ng gusto si Rain at agad siyang nag-reply sa nag-message. Tinanong niya dito kung sinong may pasimuno ng lahat
Halos mahulog ang kanyang panga nang sumunod niyang nalaman. Russell? Bully ni Migo si Russell? Kalakip ng revelasyon na ito ay ang mga video na itinutulak ni Russell si Migo. Alam na alam ni Rain ang pamilyar na mukha na yon at alam niyang totoong si Russell yon. Sunod na inalam ni Rain kung sinong kausap niya ngayon. Ang sabi ay siya si Daniel, ang kaibigan ni Russell. Pagkatapos, agad ding sumugod kay Miko si Rain. Migo, totoo bang binubuli ka ni Russell? Bakit di mo sinasabi sa akin? Ayoko kasing sirain ang kaligayahan mo. Migo, sorry. Matagal ko na silang kilala. Lagi silang nag-basketball dun sa basketball court malapit sa plaza. Dati, pinagtatawan lang nila ako. Pero nung di ko na sila pinapansin, naging physical na sila sa akin. Inilihim mo ang latang ito sa amin. Asan yung Russell na yan at papaluin ko ng walis? Wag na po, Nay. Gusto ko rin po sumaya si ate. Ayoko naman maging pabigat sa kanya. Hindi na, Migo. Kung sasaktan ni Russell ang kapatid ko, ibig sabihin, katulad lang siya ng ibang lalaki na mataas ang tingin sa sarili. Hindi natin siya kailangan. Ano gagawin mo, ate? Hahanap ako ng paraan para makaganti. Ngunit makikipag-usap muna ako sa nagsumbong sa akin. Pwede ba yun? Ate, huwag kang gagawa ng masama. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako sa malinis na paraan. Ito ang mapapala niya dahil sinaktan ka niya at nilinlang niya ako. Sumunod na araw, nagkita sila Rain at Daniel. Buo na ang loob ni Rain para planuhin ang paghihiganti niya kay Russell. Rain, kumusta na kapatid mo? Grabe mga kaibigan ko. Sorry, wala kasi ako nung araw na yun. Pero nakita ko mga message nila doon sa group chat. Sorry, hindi ko sila napigilan. Okay na si Migo. Medyo masakit lang ang braso niya pero kanina pumasok na siya. Ikaw, okay ka lang ba? Daniel, masama ba kung gusto kong gumanti? Ha? Gagantihan mo si Russell? Paano? Ano bang mahalaga sa kanya ngayon? Alam mo yung tungkol sa exam? Para sa exchange student sa Canada. Sasali si Russell. Pwede mo siyang talunin sa ganung paraan. Warning lang ha. Magaling si Russell. Pero sa tingin ko, kaya mo. Pwedeng pwede. Lahat naman ng bagay natututunan. Basta alam kong mapagkakatiwalaan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kahit kaninong plano natin. Tara, doon sa library. Kuha tayo ng mga librong pwede mong gamitin. Salamat, Daniel. Hulog ka ng langit sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko pa talaga malalaman ang pinagdadaanan ng kapatid ko. Gusto kasi kita. Ha? Anong sabi mo? Wala. Huwag mo nalang pansinin. Tumiretso ang dalawa sa silid-aklatan para kumuha ng libro at muli siyang pinasalamatan ni Rain. Sumunod na mga oras, nagkitang muli sina Rain at Russell, ngunit ngayon ay umiiwas na si Rain sa kanya. Rain, iniiwasan mo ba ako? Bakit hindi mo man lang ako matingnan sa mata? Mabuti nang hindi tayo mag-usap, Russell. Para na rin sa kapakanan ng lahat. Akala ko ba okay na tayo? Pinagsabihan ko na si Lara, di ba? Basta, huwag ka nang makulit. Tuluyang naglakad papalayo si Rain. Iniwan si Russell na nagtataka. Ngunit hindi na lang din niya pinagpilitan pa ang kanyang sarili. Akala niya sobrang ganda niya. Sabi ni Russell sa likod ni Rain na para bang hindi niya hilig mambola dati. Nag-aral si Rain gamit ang mga libro, pati na rin ang internet. Tiniyak niya na malapit sa kurikulum ng Canada ang mga inaaral niya, lalo na sa matematika na medyo kahinaan niya. Aminado si Rain na dati ay okay lang kahit sakto lang ang score niya sa mga pagsusulit. Sa tingin niya kasi ay hindi na kailangan ng sobrang taas pa ng grado niya. Pero ngayon, animoy nakalaan ang buong buhay niya para dito. Ate, kumusta pag-aaral mo? Malapit na ba exam? Malapit na. Onti na lang. Mas lalo ko na ding naiintindihan ang lahat. Kung huwag mo na kayong ituloy. Ha? Sayang naman eh. Andito na tayo.
Nagpagod at nagsikap ako, Migo. Ituloy na lang natin. Bakit ba kasi gusto mong gumanti? Okay na ako. Di na nila ako ginugulo. Migo, hindi kasi yun ganun-ganun lang. Sinaktan ka nila. Lagi kang umiiyak dahil sa kanila. Mabigat na parusa ang dapat sa kanila. Pero dahil ayaw natin makasakit, ay sa ganitong paraan tayo gaganti. Yun lang bang dahilan? Hindi mo ba siya nagustuhan dati? Higit sa lahat, nakonsensya ako nung sinabi mong ginawa mong itago ang lahat ng ito para sa kaligayahan ko. Narealize ko na ako dapat ang gumagawa nun para sa'yo. Kasi ate mo ko. Salamat ate. Napakaswerte ko talaga. Nag-aral ng nag-aral si Rain. Kung walang masyadong customer sa karinderya, ay nag-aaral pa rin siya. At pag may ekstrang oras naman sa school o di kaya'y sa tanghalian, nagbabasa pa rin siya ng libro. Ang kasipagan niya, ang tiyak na natitirang sangkap para maabot niya ang mga gusto niyang mangyari. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagsusulit. Nakahilera mga estudyante, nagbabaka sakali na ang papel na yon ang magbabago sa buhay nila. Ngunit iba ang iniisip ni Rain. Ang gusto niya lang ay talunin si Russell at ipahiya ito sa harap ng mga taga-suporta niya. Namamawis na si Rain sa bawat letrang kanyang binipilukan ay tumatambol ang kanyang puso sa dibdib. Nasusulyapan niya minsan si Russell sa may gilid ng kanyang mata, ngunit hindi niya hinahayaang itong magpabagal sa kanya. Dapat ay manalo siya, dapat ay gumanti siya. Ngunit matapos ang ilang minuto, tumayo si Russell. Nagkatitigan silang dalawa ni Rain. Tapos na si Russell, bagay na muntik nang magpatawa kay Rain. Ang bilis ng lalaking yun. Ibig sabihin, di niya seneryoso. Lagot siya sa akin. Nakaramdaman ng yabang, agading inayos ni Rain ang sarili at nag-focus na lamang sa kanyang exam. Sariwa pa ang mga pinasa ng kanyang isip at alam na alam niya kung anong letra ang pipilukan. Sineryoso ni Rain ang pagsagot. Hindi pwedeng baliwalain niya ang isang numero dahil bawat letra dito ay daan para sa kanyang hangarin na gumanti. Maya-maya pa, natapos na rin siya at natanggal na ang nakabarang buto sa kanyang dibdib. Agad naman siyang sinalubong nila Miko at Daniel. Congrats ate! Wala pang amigo. Huwag nating pangunahan. Pero natapos mong pagsusulit. Isa yan sa pinakamabigat na hakbang. At nagawa mo na. Ngayon, maghihintay na lang tayo. Good luck. Salamat, Migo. Salamat, Daniel. Kung hindi dahil sa suporta nyo, hindi dadating ang araw na to. Baka nga magbago pa ang isip ko eh. So, tayo na? Ha? Tara na. Magmerienda na tayo. Sagot ko lahat ng makakain ni Migo. Si Migo lang? Nagkatitigan silang dalawa at agad na natawa. Sige na. Libre din kita. Total, ikaw ang mag-aangat sa atin sa kahirapan. Grabe ka naman sa akin. May galit ka ba? Ha? Gustong-gusto nga kita eh. Nagkatitigan ulit sila. Natahimik si Rain at nahihiyang natawa naman si Daniela. Kumain na lang kaya tayo. Nagugutom na ako. Tapos, nagkakamabutihan lang kayo dyan. Matapos ang ilang araw, dumating na rin ang inihintay nilang araw, ang awarding ceremony. Mahalaga kasi itong araw na ito sa mga estudyante at mga guro na patuloy ang suporta sa kanila. Sino kaya ang tatawaging pangalan para mabago ang buhay? Pangatlo sa mga nakakuha ng pinakamataas na punto sa exam. Diana Alber. Nagpalakpakan ng mga nanunood. Ang bawat palakpak ay nagpapakaba sa puso ni Rain. Kung hindi man siya pala rin, dapat ganoon din sa Russell. Hindi pwedeng magtagumpay ang lalaking yun. Pangalawa sa pinakamatataas na punto sa exam. Leon Lorenzo. Muling nagpalakpakan ang mga tao, simbolo ng kanilang kagalakan at suporta. At ang may pinakamataas na punto sa exam na 96 over 120. Rain Felicidad. Tuluyang narindi ang tainga ni Rain. Pamilyar ang pangalan, ngunit sino nga ulit yun? Ate, nanalo ka! Sigaw ni Miko na nagpabalik sa tamang katinoan ni Rain. Ha? Ako? Paano? Akit ka na ate!
Congrats! Sinigurado ni Miko na narinig siya ng kanyang ate. Inulit pa ng announcer ang pangalan niya, ngunit naistatwa pa rin si Rain. Ang sumunod na dumagungdong ay ang boses ni Russell na pamilyar kay Rain. Bakit nakapasa yung babaeng yan at hindi ako? Di hamak naman mas maayos naman ang grades ko kesa sa kanya. Ako ang mas matalino. Natahimik ang mga nanonood. Sasagutin na sana siya ng judge nang tumunog ang mga sapatos ni Rain. Ikaw pala yan, Russell. Ang bully ng kapatid ko. Tingnan mo, baliw na rin siya. Ikaw ang wala sa tamang isip. Sinasaktan mo ang kapatid ko na wala namang ginagawang masama. Dumating si Miko at hinawakan ng ate niya sa braso. Ate, wag na po. Hindi ito ang plano natin. Plano? Binayaran mo ba ang mga judge para ilaglag ako? Bribe? Di ako tulad mo, Russell, na nanlilin lang. Pinaniwala mo ko na iba ka, pero katulad ka rin pala ng ibang lalaki na mataas ang tingin sa sarili. Ha? Hindi ko naman kasi alam na kapatid mo pala yan si Batchoy. Sinabi ko na, edi umamin ka din. Lumabas na mismo sa mga labi mo na minamaliit mo ang kapatid ko. Porket kasing lambot niya ang puso niya, ganyan nyo na siya tratuhin? Napakawalang hiya ninyo! Totoo ba ang paratang na yan, Mr. Russell? Tanong ng announcer at doon na pumasok si Daniel. Totoo po ang lahat ng bintang ni Rain. Eto po, may resibo ako. Ipinakita ni Daniel ang mga litrato at ang video sa announcer at sa mga judge. Nakita na rin ito ng principal. I'm so disappointed. Ganito pala ang asal mo, Russell. Nalinlang mo ang lahat. Ano na lang ang sasabihin ng mga partners natin sa Canada na muntik na makapasok sa kanila ang isang bully na kagaya mo? Mr. Principal, hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang po nila yan. Hindi po ako nandyan. Eh ano na lang pala yung nakita ko? Ang dapat sa'yo, tanggalan ng scholarship. Sorry po, hindi na po mauulit. Hindi ko naman po sinasadya. Paglingon ni Russell sa mga tao, hindi kagalakan ng mga nasa mata nila dahil nasa harap siya, ngunit pagkasuklam at pagkamuhi. Hindi sanay si Russell sa ganitong mga tingin sa kanya, kaya naman naluha siya, sabayan pa ng pagkabog ng kanyang dibdib. O ngayon, hindi na ikaw ang pinapalakpakan ng mga tao. Sana magsisi ka sa mga ginawa mo. Napaluhod naman si Russell sa harap ni Rain at umiiyak. Sorry. Sorry sa mga nagawa ko. Pero wag naman ang scholarship. Kasi dahil dito, nakasali ako sa basketball team. Kailangan pa ako ng mga kaibigan ko. Hindi na. Hahanap na lang kami ng team captain na magandang impluensya sa amin. Iniabot ni Daniel ang bouquet ng bulaklak kay Rain at saka nagtitigan sila Russell at Daniel. Tanggal ka na sa team. Simula ng araw na yun, gumanda na ang buhay ng magkapatid na Rain at Migo. Napunta sila sa Canada na sponsor parehas ng school. Simula noon ay pinagbutihan na ni Rain ang pag-aaral at baka siya nang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ate, kumusta ang school? Malaki ba? Anong mga pagkain nila dun? Naku, Migo, madaming sandwich at pasta. Magugustuhan mo yun dun. Kaya ikaw, mag-aral ka din ng mabuti ha? Ha? Akala mo bang papatalo ko? Magiging seaman pa ako, no? At hindi lang Canada mapupuntahan ko. Yan, dapat ganyan. Puno ng pangarap. Basta wag lang mantapak ng iba dahil naiiba sila. Tama. Dapat, di mataas ang tingin sa sarili. Nagtawanan ng magkapatid at ang kanilang mga buhok ay naglalaro sa malamig na hangin na dala ng bagong tadhana. Kaya naman laging tandaan, walang mabuting maidudulot ang pangmamaliit ng kapwa. Magkaiba man tayo, ngunit pare-pareho tayong may puso. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.